Hi Libra, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from September 1 to 7, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, ito ay channel reading po. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa iyo. This is for you Libra. Para po ito sa iyo, Libra, ngayong September 1 to 7, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Libra. May nakita ako ditong malaki ang influence ng isang lalaki po. Oo, ngayong week na ito. Nakita ko rin dito na bibigyan mo ng aksyon yung matagal mo ng plano. Pwede din na may travel na ganap, magaganap, pwedeng naganap na, new journey, adventure, or bakasyon. At naka-receive ka ng tulong, naka-receive ka ng regalo, pwede ikaw ang gumawa nito. Naka-receive ka din ng compliment, naka-receive ka ng recognition, abundance and love is blooming. Kitang-kita ko yung happiness mo dito, Libra, and you deserve this. Claim niyo po. Ayusin ko lang yung camera. Energy ni Libra ay September 1 to 7, 2025. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards niyo po. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Gabay Tarot reading, first half of the month of September 2025. Weekly Gabay, this is weekly Gabay Tarot reading. Ano pa, yung daily Gabay Tarot reading nyo. At dito din, at may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. By the way, Libra, kung may napansin kayo sa boses ko, may ubo po ako. So, focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. At pasensya na po kung pahinto-hinto ako kasi nag-water therapy po ako. Okay? So, ano yung energy ni Libra? Pagkakasundo sa isang tao. May partnership, union, nagkaroon ng balanse. May parating na job opportunity or business partnership, kasosyo. Ang sabi ng card dito na itong dumating sa iyo, grab mo na yung opportunity na ito. Okay? Grab mo na itong opportunity dahil may nakita akong financial growth. So most likely, nakafocus kayo sa inyong career and money.
Basta planuhin ng mabuti at sipagan sa araw-araw para magtagumpay ito. Para ma-achieve itong financial growth na ito. Pwede din sa buhay pag-ibig to na may namuong relasyon. Pwedeng bagong pasok or may bagong pasok sa relasyon. Pwedeng may bagong maliligaw or nililigawan mo. Nagkasundo kayong dalawa. This is shared feelings. Mutual attraction po. Mostly romantic partnership. Itong pangyayaring na ito is naka-destiny sa iyo. So, isang malaking good news to sa mga single. Pwede din sa buhay mag-asawa. Kung tanong nyo, buhay mag-asawa. Nagkasundo kayo. Kung ano man yung mga diskusyon nyo, nagkasundo kayo. May promises. Mahal na mahal yung isa't isa. Very supportive kayo sa isa't isa. Nakikita ko rin dito na success and enjoyment. A time of enjoyment and you're feeling safe. Naging wais ka din sa pag-handle ng iyong finances. Hindi ka rin madamot, masaya ka makatulong sa kapwa mo. See? Yung sabi ko sa inyo, pwedeng nakatanggap kayo ng tulong o regalo or pwedeng kayo ito. Oo. Kasi masaya ka makatulong sa kapwa mo. May plano kang magbakasyon at bigyan ng oras ang iyong sarili. And ang sabi ng card dito, deserve mo ito, Libra. Kasi naging masipag ka sa iyong buhay karera. May nakita rin akong promotion dito. Pwedeng literal sa pagtaas ng iyong posisyon. Pwede din maraming orders, maraming benta, project, customer. Actually, yung sinabi ng card nyo dito, Libra, lucky week nyo ito. Again, lucky week. Lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. Namunga ng maganda. Lahat yung binigyan mo ng time and effort, nagbunga itong ng maganda. So this is positive outcome. And you deserve talaga na magbakasyon. Kasi nga success tagumpay, nagkaroon ng tagumpay. At may nakita ko dito na nagkaroon ka ng panahon sa iyong sarili. You've been doing a great job to love yourself. You love yourself more. So, dalawang card mismo nagsabi dito na financial security is yours. So, yun ang ganda ng energy. Nag-relax ka, mag-enjoy ka. Kasi nga, may achievement na nangyari. Deserve nyo magbakasyon. Take a break. Para pagbalik mo, recharge ka na. Work can wait. You'll still be abundant after a well-deserved vacation. Abundance pa rin yung nakikita ko dito sa pagbalik nyo, galing bakasyon. It doesn't mean bakasyon, kailangan nyo talagang bumiyahe. Pwede din naman kasi may nakita kong biyahe dito. Oo, pwede. Mga ilan sa inyo, pwede din staycation sa bahay. Ilan nga sa inyo dito nag-enjoy na yung i-decorate yung bahay or nagpa-renovate kayo. So, si Libra, nag-focus ngayon sa, you're focused on what brings you the most peace. Mas pipiliin mo talaga yung inner peace. And ang ganda nito. This is personal development. Ang ganda. Claim niyo po. Okay, so this is about your career and money, Libra. Okay. Gusto niyo talaga magbakasyon. Kasi nakikita ko dito na burnout kayo. Marami kasi kayong ginagawa.
Mm. By the way, Libra, bako ko makalimutan. Muntik ko nang makalimutan na. Libra, kung interesado ka sa inyong career and money, Monty Kabay Tarot reading for September 2025, panoorin niyo po after nitong video. Oo, dalawa po yung video ngayon. So, yun ha, nakafocus po iyon sa September 2025 tungkol sa inyong career and money. Oo, after nitong reading na ito. Okay, so see you po mamaya. Okay. 'Di ba sinabi ko kanina na marami kayong ginagawa, so prepare yourself. Kung napanood niyo 'to na hindi pa kayo, yung relax pa kayo, prepare yourself. Okay? Okay? Kasi weekly gabay tarot reading to eh. So, ilang araw to? 7 days. Kailangan nyo ng time management. Kung relax pa kayo ngayon, prepare yourself kasi marami akong nakikitang ginagawa dito. Pero then, maraming iniisip. Pero most likely ito sa mga ginagawa to. So, prepare yourself. Kailangan nyo po ng time management. Kasi nga, sinasabi ng card nyo dito na sobrang busy nyo. Posibleng makakaranas kayo ng burnout. Let's say, napanood nyo na to, na sobrang busy nyo na. Baka kailangan nyo ng tulong. Ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain. Miss Jav, ako lang yung makakagawa ng gawain ko. Baka kailangan nyo ng pahinga muna. Miss Jav, wala kong rest day. Usually kino-comment nyo. Wala kong rest day eh. Pag, syempre, pagkatapos ng trabaho, kakain ka. Tapos kakain ka, after nyan, magpahinga ko for 2 to 3 hours, right? Oo. Tapos, yung 2 to 3 hours na pahinga, kung pwede, walang cellphone, walang TV, yung kung paano kayo mag-relax. Kung makaka-relax ka na nakagsa-cellphone, then do it. Basta gawin nyo po yung mga bagay na makarelax sa'yo. Tapos kung oras na ng tulog, tulog. Oo, matulog kayo. Tapos bigyan mo ng yung tulog nyo. Ano ba yung tamang tulog? For me is kung adult is 7 to 8 hours, I think. Or so research nyo lang. I-research na lang. So siguraduhin nyo legit yung website na yan, okay? But for me, ako, kasi marami kong gawain eh. So mas for me deserve kong matulog ng 10 to 11 hours. Kasi kung pagod talaga ako, yan yung pahinga, yung tulog talaga. Iwas din yan ng overthinking kasi. Okay, so kung paano kayo mas iwasan nyo talaga mag-overthink. Kasi overthink, madadaling yung energy nyo yan eh. Oo. Si Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, kasama na yung overthink sa inyo. Pero yun nga, iwasan nyo. Iwasan nyo mag-overthink, lalo na yung marami kayong ginagawa dito. Okay? Tapos, basta gawin yung lahat. Gawin yung lahat para magkaroon ka ng tamang pahinga. Para hindi kayo ma-pressure sa mga ginagawa nyo dito. Pero actually, Libra, sinabi ng card dito, matatapos mo din to. Oo, matatapos mo yung mga ginagawa mo. Habang ginagawa mo dito, sinasabi mo sa sarili ko, magbabakasyon talaga ako. Mag-staycation ako sa bahay. Matutulog ako ng 12 hours. Oo. Kung ano yung mga gagawin nyo para ma-relax kayo. Rest or bakasyon yung iniisip nyo dito. And you deserve this kasi sobrang sipag nyo. Kasi may dinadala kayong mabigat na bagay pero malalampasan mo rin ito kasi completion of cycle na sinasabi dito eh. Kung ano man yung bigat ng nararamdaman mo, this is only temporary. Just keep on going. Basta kung hindi pa kayo busy, huwag kayong mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Para maiwasan itong burnout na ito. Pwede din na pina-pressure kayo kasi maraming umaasa sa iyo, breadwinner ka.
or na-pressure ka kasi someone relying on you for emotional and financial support. Kaya sobrang doble-doble yung sipag mo talaga. Dalawang card kasi nagsabi dito na gusto nyo talaga magpahinga. And actually, I am, na-amaze ako kasi pinaprayo mo talaga na yung, di ba ang iba, sobrang busy, hindi makapag-isip na kung kailangan ng pahinga. Kayo, iniisip nyo talaga na kailangan nyo ng pahinga. Alam mo yung kailangan mo. Oo. Ang ilan sa inyo nag-rest day. Ang ilan sa inyo rest day bakasyon. Pero yun nga, dalawang card kasi nagsabi dito, stress, pagod. Gusto nyo talagang magpahinga, bakasyon yan. Ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. Stress, anxiety, oo. Kitang-kita ko dito, ang hirap ng anxiety ha. Oo. So, tulungan niyo po yung sarili niyo, which is na ginawa mo nga naman, na tinulungan mo yung sarili mo na, yung sabi ko kanina na alam mo yung, ano yung dapat. So, this card tells you to relax, calm your mind, and reflect. Sleep and meditation ay kailangan. Kailangan nyo ng pahinga kasi para makapag-isip ka ng mabuti, para makapaghanda at magpagaling. Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance si Libra ngayong September 1 to 7, 2025. Libra, may paalalang card nyo dito na anong tawag nito? May naalala kasi kayo dito or may nangyari na loss of connection. Na paalala ng card na kailangan yung mag-move forward. Magtiwala sa kung ano ang darating. Kahit hindi ka comfortable sa mga nangyari. Kailangan yung importante yung mag-move forward kayo para may changes na mangyayari. Believe in yourself, mag-isip po ng mga positivity. More on, itama ko lang ha, para klaro. Think positive para makabangon kayo. Mag-focus kayo sa mind healing instead of suffering. Question yourself, deserve mo bang mag-suffer? Diba hindi? Deserve nyo magkaroon ng healing. Para sa mga single, huwag mag-alinlangan na mag-invest sa bagong relasyon or kasi may ligawan or liligawan ka or liligawan mo. Oo. So, huwag kayo mag-alinlangan. It might be this is fear. Okay? Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may masisinang pag-uusap po. And improve your communication. Okay? May magaganap na importante pag-uusap or confrontation. Makinig din kayo sa inyong intuition, sabi ng iyong card. If you want growth, pag-usapan nyo. Hindi pwedeng ikaw lang yung magbitbit niya na concern mo, pag-usapan nyo. Pero yung paalala ng card, you have to move forward, you have to make change. And pag-usapan nyo kung para magkasundo kayo, gawa kayo ng adjustment. Okay.
wag lang daw madaliin. Kung ano man yung single ka man relasyon sa buhay mag-asawa, don't rush things. Like, gusto mo magkaroon ng growth, o don't rush things, plano muna. Pag-usapan muna. Okay? Yun. See you po mamaya after nito. After ng reading na ito for your career and money, meron pa kayong video. So, see you po after this video. Maraming salamat po.